Hi, hello. How are you? Hello din Kuya Vince. Hello sa ating mga taga-subaybay. Hello po kayo Oo. dyan, yung ating mga pastor na kasama. May mga nakikinig sa atin, Kuya Vince. Magandang hapon po ng Sabado. Welcome po kayo dito sa programang A day with Ate Grace. and Kuya Vince. Yan. Yon, o di ba? Pero may delay pa rin konti. Anyway, sige. Maganda 'yan. Kamusta naman ang linggo mong nakaraan? Okay naman, Me- Kuya Vince. Medyo busy-busyhan ang pagpasok ng January 2024. Parang pareho tayo busy-busyhan. Malapit medyo. na tayong maging mayor kasi busy na tayo ngayon. Joke lang Ayoko. yun. Ayoko maging mayor. Ikaw na lang kung gusto Ayoko mo. din. Ayoko. Oo. Nako. Mayor de edad, okay lang yon. Maging Pwede. mayor de edad, okay lang. Pwede 'yon. Kaya lang Anyway, hindi rin ayoko din. dire okay, dire-diretso na tayo sa ating lesson. Susunod na lesson natin doon sa ating series na pinag-aaralan, Kuya Vince. At Mhm. ito ay napakagandang pundasyon sa ating pananampalatayang Kristiyano at yung ating nakaraang pinag-usapan ay tungkol sa commitment. Yung so pag nag-repent ka na, you are going to commit yourself to the Lord. So pag nag-commit ka, ang susunod na hakbang ay ang water baptism at yun yung ating pag-uusapan ngayon, Kuya Vince. Mhm. Pero bago po tayo tumuloy-tuloy doon, mag-hi pa tayo kay Kuya Serge at kay Kuya Yes. Ariel. Hello kayo dyan. Hello, hello, At, hello. at ano po tayo? Alam Mananalangin mo muna tayo. hindi ko nababati yung kaibigan kong si Pastor Joey Piano, lagi ko na lang nakakalimutan. Kaya ngayon Ac- hindi ko siya nakakalimutan. Kasunod Actually, yung natin 'yan 'di ba? kasunod natin programa, siya yon. Siya yun. Yeah. At Hope to see ah, you soon. batiin natin, pati yung kanyang asawa. Yes. Happy New Year! Happy Nag-greet New na din Year. sila sa akin sa messenger ng Happy New Year. Oo, At sa doon sa akin mga hindi hindi pa pa. namin nababate, doon sa mga hindi pa namin nababate ng Happy New Year po sa lahat. At Oo. welcome kayong muli sa aming programa ngayong hapon. At bago po tayo magpatuloy, hingin po natin muli ang gabay at pangunguna sa atin ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat pong muli sa nakalipas na isang linggo. Salamat po Panginoon sapagkat kami patuloy mong sinamahan, inyong ginabayan sa lahat ng aming mga ginawa. At salamat Panginoon sa mga tagumpay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po Panginoon sa panibagong lakas na aming tinanggap mula sa iyo sa pagsisimula ng taong ito. Sa araw na ito, Panginoon, hiling po namin, nagabayan niyo kami, bigyan ng karunungan, ibigay sa amin ang inyong basbas, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay at pag-uusap-usap patungkol sa bautismo sa tubig, Panginoon, or water baptism. Bilangin ko po, O Diyos, ang kalakasan, ang inspirasyon, at ang anointing ng iyong Espiritu Santo sa amin na sa aming nananahan, si Kuya Vince Panginoon, habang siya ay nasa Pasig at ako naman ay nasa Bicol. Kami Panginoon ay magkaroon ng magandang ugnayan at ang aming internet connection ay maging excellent ang quality. Mhm. Maging sa radyo din po Panginoon ang aming connection ay maging maganda. Amin pong Mhm. hinihiling ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah. So, Ayan, medyo challenging kasi yung ating mga programa connection. kasi nandyan ka, nandito ako, tapos Mm. yung radyo. So, Pero sanay tatlong, naman na tayo. Sanay na sanay na tayo sa tayo. ganyan. Sanay na din sila. Yes. Okay. So, nasa lesson 8 na tayo, Kuya Vince. This is lesson 8, water baptism o bautismo sa tubig. Ano nga ba ang bautismo sa tubig or water baptism?
merong nagtanong, ang tanong ay, I need to know if you have to be baptized to go to heaven. I love God and was baptized when I was 7 years old. I am now 80 years old, and someone from a non-denominational church told me that no one can be saved and baptized at such a young age. They also said that you have to be baptized to go to heaven, but my Baptist family said that you don't. I just want to go to heaven. I am living for God in every way that I can, but I need to know if I must be baptized again now that I am supposedly of age to be baptized. Please help me as soon as possible. God Oo. bless and Yung sinabi mong age thank kanina, you. hindi, Oh, ang dinig ko 80 eh. Pero actually 18 siya. 18. 18. 18 Oo. years old. 80 ang Mm-mm. dinig ko kanina. 18. Kaya 18. nililiwanag lang natin yung age. 18. 18. 18 years old. 1-8. Mm. 7 years Mm-mm. old siya nung nabaptize at ngayon ay Mm-mm. 18 years old na siya. 18. Mm-mm. So, Yes. of legal age na ang tawag doon. Ang Mm-mm. sagot naman natin, ganito. Ito ang ating sagot, Kuya Vince. Ang kaligtasan o ang salvation and the forgiveness of sins come freely as a gift through faith in Jesus Christ. Yun yung tatandaan Mm. natin. Yun po ay ayon sa mga gawa, 10, talatang 43, na ang sinasabi, all the prophets testify about him, that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Ito po yung sa NIV version. Salvation and reliance upon Jesus and His shed blood to give you a right standing before God. Tapos sa Acts 10:44-48, the Holy Ghost was given to the believers, confirming their salvation before they were baptized. So, ang totoo doon ay wala po dun sa water baptism ang kaligtasan. Mm. Yung water baptism ay pagsunod lamang doon sa katuruan ng Biblia, pero hindi po yun ang paraan ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Tsaka Wala nang iba. ang baptism kasi, public declaration yan eh, ng Yes, iyong kaya nga faith, po. 'di ba? Parang sinasabi mo, hindi, ito na ako, totoo na to, born again ako, na born again ako. Yes, Hindi yung sekta, kung hindi ikaw mismo na born again. yes. Yun Public yung punto dun. declaration. Yes. Yan Public. po. Kaya O may eto public na yung sa, declaration. Kailangan of age kasi public declaration siya. Naiintindihan niya 'yon. Hindi yung ibig sabihin, binautismuhan ka ng hindi mo naiintindihan. Ito dapat talaga naintindihan mo na ito ay isang public declaration na dinedeclare mo na ikaw ay nakikristo na. tinanggap mo, naunawaan mo, at ikaw ay nanampalataya. Kasi, hindi naman pwedeng, halimbawa, 7 years old ka o 1 year old ka, ang nanampalataya para sa'yo, yung nanay mo o yung tatay mo, o the one who decided for your water baptism, were your parents. Hindi po yun. Ikaw mismo, personal kang Mm, nagdesisyon, mm. naunawaan mo na yon ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat bahagi yon dun sa tinuro sa atin sa Matthew na kailangan nating ipalaganap ang magandang balita ng kaligtasan. Mhm. And then kasama po doon sa gagawin ay bautismuhan sila at turuan, make them disciples. Not disciples of anyone, but disciples of Jesus. Yun po yung sinusundan natin. Kaya wala po doon sa pagpapabautismo, bagamat ang pagpapabautismo ay bahagi ng ating pagsunod kay Kristo. Pero, halimbawa katulad nung namatay doon sa krus, di ba? Yung magnanakaw na katabi ni Jesus doon sa Mm. krus.
Mhm. Sinabi niya lang, tinanggap na niya na siya ay makasalanan at si Kristo, in-acknowledge niya na kaya siyang iligtas ni Jesus. Sabi niya, remember me when you're in paradise. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, you will be Kasama with na kita. me in paradise. Oo. Kaya ganun po yon ah, kahalagang maunawaan natin na iyon, hindi na, depende kasi sa sitwasyon. Yung tumanggap na yon kay Kristo ay nasa last minute na din ng kanyang buhay, pero yung pagtanggap niya at pananampalataya kay Kristo ang siyang nagligtas sa kanya. Mhm. Wala po dun sa water baptism. So, Kuya Vince, try to continue. Yes, okey. Hindi ayoko mag-try, eh, magko-continue na lang ako. Ay, oo, you continue pala. Yes, so, Sige, sorry. Do it, okey, do it at your best way. okey. Ah, Even though this is true, yung aming mga sinasabi 'no, at other times it seems that the forgiveness of sins happened at the time of baptism. Puwede rin naman kasi mangyari yun, kasi yun talagang kumbaga nag-baptism ka, parang nung nagpa-baptize ka dun ka naging seryoso, puwede naman yun. Puwede naman mangyari yun 'di ba? Acts 2:38. This is because baptism is an expression or act of faith Yes. that was carried out at the time that a person turned to Jesus in repentance and faith. Yun nga yung parang And faith. na-feel niya talaga sa Yes. sarili niya na, makasalanan siya, na kailangan niya si Jesus at that time. Puwede naman kasi na yun ang naging cause ng kaniyang kaligtasan, puwede yun. So, ito ay nasa Mark 16:16. Says, "He that believeth and baptized shall be Jesus' name. saved, but he that believeth not shall be damned." 'Di ba? Hindi kasi naniniwala siya. Kumbaga talaga nung nagpa-baptize siya, dun lang siya naniwalang totoo, 'di ba? Puwede naman yon. It was also a way of calling on the Lord for a clear conscience. Yung kumbaga kasi merong act, eh, merong parang 'pag naligo ka, luminis ka, 'di ba? May emosyon na nararamdaman mo na doon sa ginawa mo na pagbasa, may cleansing na nangyayari. So, yung conscience mo nagiging clear, 'di ba? Puwede 'yun. So, pero hindi 'yun ang prerequisite talaga ng salvation, 'di ba? Kung Yes. ang pag-uusapan natin. Pero puwede kang ma-save depende sa sitwasyon mo. Kung anong nararamdaman mo at that time. Kung at that time nung tumanggap ka nung una, hindi ka masyadong seryoso ta's biglang naging seryoso ka nung nagpa-baptize ka kasi, na ano ka sa tubig, naramdaman mo yun, save ka, dun ka lang na-save, puwede yun, 'di ba? Okey, Yes. next, Okay. try. Eto naman po, mm. Eto naman, Kuya Vince, if you to return to Jesus from your heart at the age of 7, yung sagot nun sa tanong nung bata, nung 18 years old, 'di ba nabaptize siya nung 7? So, Hmm, if he truly turned to Jesus from his heart at the age of 7 and was baptized, God accepts his childlike faith. Kasi meron talaga mga batang-bata pa na mm. naunawaan na nila at tumanggap na sila kay Jesus. Yes, Naalala ko, Kuya yes. Vince, meron kaming preschool before. May preschool po kami dati na Mhm, yung mga 6 years old, 'di ba, kindergarten dati. So, 6 years old, nandun sila. And then, my mom would always share Bible stories. And then, darating dun sa point na patatanggapin sila sa Panginoon at maraming tumatanggap na bata. And naunawaan nila. Tapos nagbago yung pag-uugali kahit yung mga magulang nila nagsasabi na, alam mo ma'am, nung nag-aral sila diyan,
nag-iba yung ugali ng bata, naging Hmm. nananalangin na siya bago siya kumain, bago matulog. Talagang may nagbago sa kanila. So baptism have does have requirements. Yung Mhm. yung pagpapabautismo ay merong mga kinakailangang sundan. One requirement is ang pagtalikod or repentance. 'Di ba katulad ng sinabi Mhm. ko, yung pagtalikod sa kasalanan, that is repentance. So kung yung batang ito ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso at nagbago ang kanyang kaisipan, naunawaan niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita na kanyang narinig. Kasi ang sabi naman ng Bible, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Mhm. So doon sa mga Mhm. narinig niya, nagbago yung kanyang puso, bumait siya, alam niya na ang Diyos ay kasama niya na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And a change of mind that resulted in turning from sin to Jesus and di pamamagitan ng tinapos ni Jesus doon sa krus. Yun po ay makikita natin sa Acts chapter 2 verse 38 at 21, chapter 20 verse 21. And sa Acts then chapter 17 verse 30, yung tungkol po doon sa pagbabago ng puso at ng kaisipan dahil na resulta ng pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And kung in-exercise netong batang ito yung kanyang pananampalataya kay Jesus at kinilala niya si Jesus bilang sarili niyang Panginoon at tagapagligtas ayon po sa Mark 16:16, sa John 3:16 na sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So ibig sabihin, tinanggap niya na yung everlasting life na wala pang bautismo yon. And in Romans 10:9 to 10, yun yung nangyari sa kanya, yung pagtanggap niya kay Kristo. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, dahil doon sa kanyang naunawaan, kahit 7 years old pa lang siya, alam natin na yun ay genuine ng repentance. So, if not, then turn to Jesus now. Kung hindi ganon ka-genuine yung kanyang pagtanggap at pag-submit sa water baptism. Kung hindi niya pa naunawaan, nung siya'y 7 years old, basta lang siya sumamang magpabinyag sa tubig, pwede pong ulitin. Pwedeng ulitin. Ngayong mas nauunawaan niya na yung yun pong tinanggap niya. Pwede pong ulitin. Hindi naman po kasalanang magpabautismo siya ulit dahil nung unang nagpabautismo siya, parang nadala lang siya, hindi niya naman naunawaan kung ba't siya nagpabautismo. Pwede pong ulitin ulit at gawin niya yung prerequisite ng water baptism, which is repentance, yung pagtalikod sa kasalanan. Ako And, nga, ako nga kapatid, yes 3 po. beses ako nagpabaptize. 3 beses. Kasi, nahihiya ako dahil niyaya ako. Yung unang church ko, nagpa-baptize ako. Sumunod na church, niyaya ako din, nagpa-baptize ako uli. Tapos nalipat na naman ako ng church, niyaya na naman ako, sumama na naman ako. O sige, Mm. wala namang problema, hindi naman issue. Ang importante sa akin, Yes. tinanggap ko naman si Jesus. So kahit na paulit-ulit, para bang sinasabi ko lang, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na na kay Kristo ako. Yun. Totoo. Kaya Kasi walang wala namang problema. ano yun, walang bearing. I mean, May kasi yun namang, bearing, di ba yung, may bearing, pero I hindi mean, siya ang source. I mean, ah, yon ay bahagi ng pagsunod. Pero doon sa Mhm. pagtanggap ng kaligtasan, hindi siya requisite. Doon sa Hmm. pagtanggap ng kaligtasan, tinanggap mo na muna yung kaligtasan bago ka nagpabautismo. Yes, correct, Yon ang ano, kasunod correct. yon ng kaligtasang tinanggap mo ay yung pag-submit sa water baptism. Yun po yung ibig kong sabihin.
And Mhm. so, kung sa mga nakikinig na meron kayong the same kind of situation dito sa batang itong nagtatanong sa atin, then turn to Jesus, turn to His grace to forgive you. Dahil hindi pala genuine pa yung pagtanggap sa Panginoon, then seal that decision to follow Him through water baptism. Na maunawaan mo na ang pagpapabautismo pala, mas nauna dapat yung pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pagtalikod muna sa iyong mga kasalanan at tanggapin na si Jesus ang siyang nagbayad nito at hindi ikaw. So, Hmm. ano nga po ba, Kuya Vince, ang bautismo? Anong ibig sabihin ng bautismo? Baptism is an act that expresses one's faith in Jesus. 'Di ba? Amen. Alam mo may Amen. kwento ako sa inyo. Yung unang-unang nagpa-baptize ako nakakatawa kasi siyempre swimming pool daw, eh, di naka-swimsuit ako. Naka-swimsuit ako, nakapusod yung buhok kong ganyan. Tapos sabi ng pastor, "May t-shirt ka ba?" "Meron po." Malaki yung t-shirt mo, sabi niya. "Opo, isuot mo yung t-shirt mo ha." Gano'n sa akin. O de sige, sinuot ko yung t-shirt ko, binaptize, ganyan. Alam mo pag-baptize sa akin, paglubog biglang 'di ba pagka ganyan makikita mo, oh, may ilaw tayo, 'di ba? So 'pag pumakit Oo. ka, nakikita mo yung ilaw, eh, 'di ba? Oo. Try mong pumikit. Oh, nakikita mo yung ilaw mo, 'di ba? Mm. 'Pag madilim 'yan, hindi 'yan ganyan. So ito Yes. 'di maliwanag siya dahil ano siya, eh, anong 10 o'clock ng umaga. So pagpikit kong gano'n, paglubog na paglubog, alam mo biglang Zook red! Red yung nakita ko, as in nag-red na ganyan. Yung vision Ay, mo. hindi nakapikit, eh, kung ano yung 'di ba nakikita mo puti dahil may ilaw o Yes. maliwanag, 10:00. Biglang naging red gumanyan, oh. Tapos sabi ko, "Ano 'to?" Parang nagulantang akong ganyan. Tapos na ako, nagbabaptize sila. Tapos bigla akong nagsisisigaw na lang, nagsisisigaw. As in nagsisisigaw ako, as in nagsisisigaw na hindi ko maintindihan ba't ako sumisigaw. Mayroong nangyari sa akin, yung unang baptism ko ha, yung unang baptism, na mayroon talagang dalawang beses nangyari sa'kin yung nag-red na ganyan, eh. Nung nagsalita naman ako sa isang Catholic seminary. Pagpikit kong ganyan dahil nag-pray ako biglang zhug gumano na naman yung pula. Dalawang beses na nangyari sa'kin yan, hindi na nangyari uli. That was a long, 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 long time ago. Bagong-bago pa lang ako nagte-testimony noon sa Catholic. Diyaan sa Guadalupe, yung seminaryo diyan ng Catholic, nagsalita ako dun, inimbita ako magsalita. Talagang pagtungo ko nakaupo lang ako sa isang sulok biglang red. So, ina-attribute ko yun sa blood of Jesus, 'di ba? Malala, talagang Yes, yes. nangyari sa akin yon, and baptism is an act that expresses one's faith in Jesus Christ. Amen. So, gano'n yung nangyari sa akin. Naalala ko yung nung nagsasalita ka dun sa isang yung parte mo, naalala ko yun, sisingit sana ako, "Teka muna, parang mas maganda yata ito dito sa sasabihin ko." Oo, oo, Kaya diyan eksaktong-eksakto diyan. oo, 'di ba? Dahil expression of faith talaga siya. So, ibig sabihin, totoo talaga yung aking pagtanggap kay Kristo noon. Without Amen. that faith, the act means nothing. People who Totoo. turn to Jesus as Lord and Savior were willing to express that faith and openly confess Jesus in this public way. Ayan nga yung sinasabi ko kanina, public declaration siya. 'Di ba? In this public way, people who say no to Jesus' command are showing to some extent a dead faith. Dead faith, wala, wala. Tapos magtataka ka bakit hindi ka sinasagot ni God sa prayer mo. Pagkatapos ganito, ganyan, ganyan.
Yan, oo. So, tuloy natin siya. So, Mm. may mga bagay-bagay na talagang, ah, nagsasabi sa atin na yung ating pananampalataya importante talaga. Ito 'yon, 'di ba? Faith is dead when people are unwilling to express it. May Ano, mga may mga tao, kung sabagay kung ikaw ay public figure, meron akong kilala na Christian. May kilala akong Christian na, magaling na mayor. Hindi si hindi si Vico 'yun, kasi openly Christian naman siya, gawa ng nanay niya. Pero ito hindi siya open, pero makikita mo sa mga gawa niya. Pagkatapos, yung kaibigan kong pastor na nandoon sa lugar niya, siyang ka-close niya na nag-uusap sila about faith and kaya na-confirm sa akin na Christian siya. Pagkatapos may sinabi si Pastor Peter Tanchi sa isang ano niya, sa isang message niya, na may kilala siya na Christian na magaling na mayor, okey? So hindi si Vico 'yun, iba pa, na hindi hindi siya nagpo-profess, pero lahat ng ginagawa niya Christian siya, 'di ba? Hindi dead ang faith mm, niya, kasi willing siya to ginagawa niya. hindi lang niya ine-express sa salita niya, But his na Christian siya. actions, Yes, yung actions niya. Yung friend ko na pastor na nagba-Bible study sa mga ano, sa mga, kapulisan niya, every week yon, every Wednesday yata dun nagba-Bible study siya. Continuous yun, at saka maganda ang kanilang relasyon noong pastor na friend ko. Kaya nakakuwento sa akin, 'di ba? Ito yung faith is dead when people are unwilling to express it. Pero itong mayor na 'to, he expresses it through actions, not through words. James 2:18 and 19. Faith alone saves. Faith alone saves. Ulitin natin 'yun. Faith alone saves. But saving faith is never alone. O, amen. ano yung faith alone saves? Kung faith lang ang pag-usapan natin, nagliligtas siya, maliligtas ka talaga. Pero yung saving faith as in present tense, everyday, yung faith mo ine-exercise mo, hindi ka magiging alone. Kasi kasama mo si Kristo palagi. It is always willing to express itself. Kasi kung totoong Dapat may may faith action. ka, may action ka everyday. Baptism is a way of expressing that faith. Isa yan sa paraan na ma-express yung faith kasi sumusunod ka sa command. Command kasi siya, 'di ba? Pero hindi siya ang basis of salvation, 'di ba? So baptism is not what saves. It is Jesus. Water doesn't wash away sins. It is the blood of Jesus. Oh, 'di ba, ulitin natin 'to, parang gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina. Baptism is Jesus. not what saves, it is Jesus. Water doesn't wash away sins, it is the blood of Jesus. So nung nabaptize ako, pagkaahon ko, tsaka lumabas yung red. Ibig sabihin by Mm. that time, na-wash away yung sin ko by the blood of Jesus. Yes. Yes. But faith applies His blood to you. And sometimes that faith is expressed at the time a A person person is is baptized. Acts just like 20, yours. Yes. 'di ba? Just like Yung yours. Yes. talagang ano, na-apply sa akin bigla yung hindi ko naman alam yun, 'di ba bagong babae pa nga ako nun, Ang haba pa ng buhok ko, nag-swimsuit pa nga ako, 'di ba? Kailangan sabihin ko sa inyo, yung itsura ko, nandodoon ako, seemingly nasa kasalanan pa ako para sa ibang tao, pero nakita mo ang kabutihan ng Diyos.
ang Nilinis kabutihan ka ng na ni Diyos. Lord, kaya pinakita Kahit niya sa talaga gano'n, sa'yo. kahit gano'n, malinis ako. Para sa panahon na 'to, we're going to talk about baptism. Makuwento ko sa inyong lahat na nilinis ako kahit naka-swimsuit ako. Amen. One-piece swimsuit yun, tapos may tali pa dito sa dalawang tabi. Backless yun, backless. Oh, 'di ba? Hindi hindi washing of sins o cleansing of sins ang Water pagsusuot ng baptism. hindi, hindi. Hindi, ang nililiwanag ko hindi, dahilan na hindi nake-cleanse ng kasalanan ang isang transgender dahil nakabihis babae pa siya. Amen. Yung faith niya ang nakakagalaw dun. Naintindihan mo? Parang tayo, okey, kasi sa transgender nakikita kasi, merong physical evidence. Pero sa tunay na ano, tunay na, sitwasyon, hindi nakikita sa panglabas na anyo, nasa panloob. So yun ang maliwanag. Kaya 'wag tayong manghuhusga sa isang uma-attend na nakabihis babae pa. 'Wag tayong manghuhusga. Meron akong alaga, 20 years ng Christian, 20 years na uma-attend sa grupo ko, 20 years na uma-attend sa CCF, pero gano'n pa rin siya. Ngayon alam niyo ang iniintay kong tumanda siya, para makita niya sa sarili niya hindi na siya maganda. Yun lang Kasi anyway yun. naman, kasi It's 'di only ba, kasi Kuya Vince, 'di ba, Jesus is the Word of God, and the Word of God is a spirit and life. And then the Word of God cleanses us every day. Kaya habang lumalalim tayo sa tuto o pag-aaral ng salita ng Diyos, mas lalong nililinis tayo ng Panginoon at yun yung nagtuturo sa atin nung tamang gawin, dapat gawin ay yung kalooban ng Diyos. Hindi na tayo magtatanong, ano kaya yung kalooban ni Lord? Wala pong babagsak sa'yo na, o eto yung kalooban ko, ganito, ganyan. Doon tayo doon natin malalaman sa ating pagbababad sa salita ng Diyos kung ano yung kalooban ng Diyos kasi yun yung sinasabi sa kanyang salita. And every day as we commune with Him by meditating sa Word of God, nalilinis po tayo araw-araw sapagkat si Jesus ay ang salita ng Diyos at siya yung binigay sa atin at nabubuang kanya dugo dun sa krus para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Kaya napakagandang maunawaan natin na yung ating water baptism is just an act of faith. Ginawa natin yun dahil dun sa pananampalataya na nagkaroon tayo kay Kristo. Kasi taliwas doon sa pananampalataya, walang halaga ang water baptism, Kuya Vince. Kaya nga. So, sa madaling salita, doon sa kwento ko na physical issue ang transgender, Mm. hindi yon ang basihan kung siya ay pinatawad na o hindi. Yes. Kaya na-experience ko yon para masabi ko. Kasi I'm sure Mm. yung iba hindi naiintindihan. Hindi maiintindihan yan ng ibang tao, eh. Ako lang makakaintindihan. Yes. Naka-swimsuit po ako nun. Nililiwanag ko lang. Pero pinasuot ka ng t-shirt, Pero naka-swimsuit pa rin ako, 'di ba? kaya nga. At yung mahaba pa rin ang buhok ko, 'di ba, nung binautismohan ako. So, yung sinasabi ko, on the other hand, yung kabaliktaran naman nun, hindi naman como, mukhang sumusunod ay saved, Yes. okey? Totoo ba? Genuine ba yung pagsunod? Oo, hindi como mukhang sumusunod kasi puwedeng they are living a dual life, 'di ba? Puwedeng they're doing a dual life. Meron akong kilalang super duper galing na speaker na pastor na
may malaking ministry all over the world. Tapos nung mamatay siya tsaka lang nalaman na siya pala ay may mga babae sa ibang bansa na sinasabi, nag-aano siya nagbabahay siya ng prostitute sa ibang bansa. 'Pag nandodoon siya, do'n siya nakatira at sinusuportahan niya, sinusustentuhan niya 'yon. Tapos namatay siya sa kasamang pamilya niya sa cancer. Walang nakakaalam na may cancer. After how many months na lang hindi siya nakita tapos namatay siya. So, hindi ko sinasabing hindi siya saved, hindi ko sinasabing wala siya sa langit. Pero maaaring may problema siya sa kanyang sarili dahil he's living a double life. Pero maaari kasing nung nasa deathbed na siya talaga ay tunay na nagsisi. So, Yes. maaaring nasa langit Binibigyan siya. pa rin ng pagkakataon. Kanya lang ang hindi ko masasagot kung ang kanyang mga ginawa para sa Panginoon ay qualified para sa langit na mabigyan siya ng, crowns in heaven. Hindi ko Oo, alam kung yun qualified kasi siya. yung doon sa salvation, ah, ang kasi ang Biblia naman clear talaga na hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You We cannot cannot save 2 we masters at the cannot same save two time. masters at the same time. Mm. Pero alam mo dahil sa pag-ibig ng Diyos, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon maybe uh, that deathbed that he had. So yung kanyang cancer had given him siguro the opportunity to come to God again, and then yon At yung saka merong Bible verse na sinasabi, nakalimutan ko lang kung saan. May Bible verse na sinasabi na, para hindi ka na magpatuloy na magkasala, kukunin ka na ni God. basta ganito kasi halimbawa, yung katawan mo na lang ang nagkakasala, pero yung Hmm. espiritu mo hindi na. Merong Ah, mga questionable yun, eh. Sa akin questionable yun, eh. Kasi spirit and body dapat one, 'di ba? Yun nga temple natin. pero meron po sa Bible na ganun. Pero ang Diyos ay nagpo-provide sa atin ng tawag dito, ng pagkakataong maunawaan natin ng mas malalim. Na yung iba yung saving grace ng Diyos sa araw-araw ay bagamat meron tayo mga pagsuway pa rin mula nung tayo ay nakakilala kay Kristo. Mhm. Bagamat nagkakamali pa yung ating laman. Yun ang ibig kong sabihin, Kuya Vince, kasi nung tumanggap tayo kay Kristo, we're no longer a sinner. Do nagkakasala pa rin ang laman natin. Pati yung Mhm. ating kaluluwa kasi yung ating kaluluwa, yung ating emosyon, yung ating katawan is this physical body. Talagang sinful ang nature nito. Pero the Hmm. spirit na ano is natanggal na doon sa pagiging sinner yung ating espiritu na nagko-connect, yun na yung nagko-connect kaya tayo nagkaroon ng connection sa Diyos. Kasi yung Mhm. espiritu meron tayo is the one that's connecting to the Spirit of God. Mhm. So, maaaring yung ating mga actions ay hindi agad-agad nababago. Pero nakikita natin yung pagbabago araw-araw habang tayo ay nagpapasailalim sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At Meron pa ako isang hinahayaan nating kwento. sumunod. Pero bago ko Yes. ikuwento, eto muna yung question. The question is, Yes. have you repented? Totoo ba ang repentance mo? Do you believe him, si Jesus? So why do you delay? Arise and be baptized. So magpa-baptize ka na, 'di ba? Ay katulad ng kukuwento ko sana pang isa pa. Meron akong, kasamang pastor sa isang organisasyon somewhere na iniwan niya ang asawa niya kasi hindi niya na mahal. So wala. Hindi maliwanag sa amin kung nagpa-annul o divorce o kung saan man, hindi gano'n. Tapos nawala siya for a while. Pagbalik niya meron na siyang ibang babae, na sabi niya asawa niya. Hindi namin alam kung kasal o kung anong istorya. So, tinanggap pa rin siya sa organisasyon ulit at,
kaibigan ko siya, isa siya sa mga una kong nakasama sa mga ano ko, gawain ko. At pagkatapos, after how many months, bigla siyang namatay. Kasi nung mamatay siya, ang naging sakit niya ay, pancreatic cancer. Ang pancreatic cancer ganyan, traidor, parang heart attack na pagka mamamatay ka na, dadalhin ka na sa ospital, bigla ka na lang magko-collapse at mahihirapan, tapos in how many days, patay ka na. Ganyan nangyari sa pinsan ko na nag-uusap kami this week, next week patay na siya. Pancreatic cancer. Yan ang masama sa pancreatic cancer. So, doon lumalabas na malamang he's still sinning, pero nagse-serve siya kay God. At sinasabi niya sa lahat ng tao, okay siya. So, kinuha siya ni God, 'di ba? So, kung tayo ay nasa Panginoon, we express that we are with God and we still are sinning, 'di ba? Ah, pwedeng kunin ka na lang ni God, 'di ba? So, ganun 'yan. So, kailangan Ang malaman natin talaga kung nag-repent tayo. But we only have, how many minutes? 19 minutes. So, kailangan yes. tayong magsimula na sa ating questions at, tayo ay, mauna ka na ate. 3 sa'yo, So, 3 sa'kin, okay. 3 So, sa'yo, 2 sa akin. ito Okey. yung ating mga katanungan. Yung tanong, ano ba, yung what was the question that this young man was asking, yung kausap natin kanina? Na Ang 5 tanong years niya ay old. if he needs Ay to be baptized to oo. go to heaven. If he needs to be Uh-huh. baptized to go to heaven, yun yung kanyang katanungan. At yung pangalawang tanong ay, according to Acts 10:43, salvation comes to us through what? Or how does it comes to us? Yung ating kaligtasan ay dumarating sa atin freely as a gift through faith in Jesus. Yun yung totoo. Na sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y walang presyo. Libre ito, regalo ito ng Diyos. Sabi po yan sa Acts 10:43. And number 3 question, baptism is an expression of faith that usually takes place at the time of salvation. How does Acts 2:38 express this truth? Ang sabi po dito ni Peter sa Acts 2:38, Peter said to repent and be baptized. So, yung repentance will be followed by baptism. Hindi pwedeng baptism muna bago repentance. Hmm. So, your repentance will bring you to submission to baptism. Ayon po yan sa Acts 2:38. Kasi yun yung Yes. expression of faith mo. Okay, Kuya Vince, ikaw naman po. Oo. Dugtungan ko lang 'yon na importante talaga, sa ating pananampalataya na naiintindihan natin kung ano ibig sabihin ng baptism. 'Di ba, unang-una, command ito ni God. Pangalawa, kailangan mag-repent muna bago magpa-baptize, 'di ba? Kaya nung unang-unang binaptize ako, sigurado ko nakapag-repent muna ako dahil may mga naganap, 'di ba? Mm. May mga naganap. So, alam ko nakapag-repent ako nun. Kanya lang it was just a matter of time kailan matatanggal yung aking pagiging babae at that time. O sige, dito tayo sa number 4 question. How does Mark 16:16 express this truth? Dun sa repent and be baptized. Jesus said, "He that believes and is baptized shall be saved." Shall be saved. Oo. He that believes, 'di ba? Ibig sabihin may faith, nag-repent, tapos nagpa-baptize, shall be saved. Implying that it can happen at the same At the same time. time. Yes. Oo, pwede mangyari. Pero hindi nangangailangan na kailangan para ikaw halimbawa mo, ikaw ay tumanggap kay Kristo ngayon. Tapos after a week or after a month, na Saka ka nag na aksidente ka, namatay ka,
hindi ka nakapagpa-baptize, ibig sabihin hindi ka pupunta sa langit. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo ang repentance mo, kung totoong talagang, Tinanggap mo si humingi ka ng Jesus. tawad, kahit hindi ka na-baptize, pupunta ka pa rin sa langit. Gano'n pa rin yun. So Yes. that's the whole point, 'di ba? Puwede kasing mangyari at the same time. Sige, number 5 tayo. Baptism is a way of calling upon the Lord. How does Acts 22:16 express this truth? This scripture says that a person calls upon the name of the Lord, their sins will be washed away. It appears that calling on the name of the Lord can be vocal, Luke 18:13, or through the act of baptism, as it happens to be in this scripture. So, pwede, okay na okay, walang problema to call upon the name of the Lord kasi sabi, 'di ba? Call upon the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved, 'di ba? Yes. 'Yan ang sabi. So doon pa lang saved ka na, pupunta ka na sa langit. Pero puwedeng kasabay ng baptism, ng act of baptism. 6, baptism is a way to call upon the Lord for clear conscience. Thus 1 Peter 3:21 confirms this truth. Yes, baptism is a way to call upon the Lord for clear conscience. Kumbaga, nung nagpa-baptize ka, yun nga yung act of cleansing, eh, yung naano ka ng tubig, eh. Meron kasing psychological effect yun sa'tin na tayo ay nagke-cleanse because of the water. Okay, tuloy mo ate. Okay, yung dito naman sa 7. number 7 question natin. What is the requirement for baptism according to Acts 2:28? So ano daw po 38, yung sinasabi sa 2:38, Acts 2:20, 38. 2:38, sorry. O, kaya nga nagsalamin na ako, hindi ko makita. Sabi niya, repent and be baptized. Yun yung sabi ni Peter sa 2:38. Hmm. So, ang repentance ay requirement ng baptism. Bago ka i-baptize, kailangang nag-repent. Ang total repentance ay ang pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap kay Jesus na siya ang iyong tagapagligtas at siyang nagbayad ng iyong kasalanan. So hindi po tayo naliligtas dahil po sa ating paghingi ng tawad, kundi doon sa pagsisisi. Repentance is pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap sa tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung sinasabi po sa Acts 2:38 ni Peter na magsisi ka muna at magpabautismo. So magsisi at magpabautismo. So hindi pwede magpabautismo at magsisi. It's not the other way around. So number 8, what is the requirement for baptism according to Mark 16:16? Dito naman sa Mark 16:16, ang kailangan ng isang tao ay manampalataya. A person must believe. Manampalataya muna siya, so mauna yung faith, mauna yung pananampalataya at pagtanggap kay Hesus Kristo o pananampalataya kay Kristo bago po yung water baptism. Kaya yun po yung kailangan maunawaan. Paulit-ulit namin sinasabi ni Kuya Vince, ang pagtanggap kay Kristo, pananampalataya kay Kristo ang siyang magdadala sa atin patungo sa pagsunod sa bautismo. Sapagkat ang bautismo ay expression ng ating pananampalatayang tinanggap mula kay Kristo o mula sa Diyos. And number 9 question, can an infant repent? Pwede bang magsisi na ng kanyang kasalanan ng bagong panganak o ang baby? Kasi 'di ba may nagbabautismo kasi ng mga sanggol. Infant is sanggol. So pagka ang infant ay binautismohan, hindi siya konsideradong water baptism. Kasi si Jesus dinala doon sa templo at doon naghihintay si Simeon and he was dedicated. Dinedicate siya sa templo. Hindi po siya binautismohan sa tubig. Jesus was baptized in water at the age of 30 years old.
at dun po nagsimula na siya ay nagministeryo na after that. So, ang makikita po natin dito na no tayo sa repentance ng infant o sanggol. Lalo nang no din tayo sa baptism ng isang sanggol. So, Okay, ang ating meron number 10 kasing and 11, yes po Kuya ako na 'yan. Benz. Meron kasing ibang churches na born again din na Bible-based na nagbabaptize ng infants sa water. Ang aking palagay diyaan ay, parang dedication 'yun Dedication na yun. Katulad nung oo, 8 days yung old si oo, Jesus. oo, dedication 'yun, na yung parents mismo ang nagde-dedicate sa Panginoon. Yes. Kaya lang Katulad ni Mary and Joseph. dinaan sa ano, kumbaga pinag-pray, tinaas sa Panginoon na hindi mapunta sa kasalanan ang kanilang anak. Puwede naman 'yun, pero hindi 'yun ang, dahilan ng salvation. Kailangan nakatutok pa rin ng parents kahit na bata pa, sabihin nating 5 years old, matalino yung bata, 5 years old, naiintindihan na niya na repentance is the key for salvation, then yun, tama yun. Yan din yung sinasabi dito. Can an infant believe? Siyempre ang sagot natin, hindi. No. 'Di ba? Kasi wala, ano i-be-believe niya, 'di ba? Ano ba ang naiintindihan ba niya kung sino siya? Naiintindihan niya kung ano siya, ni hindi pa niya alam kung babae siya o lalaki siya, ni hindi niya naiintindihan kung bakit siya kumakain, bakit siya dumedede, 'di ba? Hindi pa niya naiintindihan 'yun. Siyempre 'yun muna maiintindihan niya. Actually hindi naman niya naiintindihan ba't siya dumedede. 'Yun lang, pagkain lang ang maiintindihan niya 'pag laki-laki. Kasi lahat naman tayo dumaan diyan, ano. So parang way of life yung pagkain. Pero it cannot be a way of life ang infant to repent and to believe. Hindi puwede. Kasi wala pa siyang naiintindihan, wala pa siyang kumuang-mukha, okey? Kaya importante na pinapaliwanag natin palagi dun sa, Acts 2:38 na ang sabi kailangan mag-repent muna and be At baptized bago baptize. mag-baptize, 'di ba? Kailangan Yes. maintindihan muna. So dun tayo sa last question bago tayo mag-pray. Read Acts 10:43-48. What is the next step after the faith in Jesus Christ, that a believer should take? Oh, eto basahin natin, maiksi lang naman 'to. To him give all the prophets wisdom, and through his name whoever believes in him shall receive remission of sins. While Peter yet spoke these words, the Holy Spirit fell on all of them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Spirit. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then after Peter, can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Spirit as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they prayed him to tarry certain days. So ibig sabihin, kailangan pa rin mag-baptize, 'di ba? Kailangan sana. Pero hindi 'yon ang basehan para ma-save. So kailangan pa rin ang isang believer na magpa-baptize. Sana hindi tayo naguguluhan, kasi medyo komplikado 'pag yung sa pinag-uusapan natin, pero kailangan pa rin sa isang mananampalataya ang magba-baptize nung alam na niya, kaya niya na magrason. Naunawaan niyo Okey? muna. Kaya nga mauna Nauna yung faith muna, repentance, and then baptism. Yes, correct.
So I hope lahat ay naliwanagan kung ano itong baptism na issue sa pagiging ah, Christian. faithful sa ating Panginoong Hesukristo na maging tunay na Kristiyano. At ang ating mga kasi maraming laging tanong diyan, kasi parang shady area, dahil nga maraming mga itinuturo. Ito maliwanag kung ano talaga ang karapatan o ang Kailangan dapat nating gawin. kailangan tayo ay Bible-based tayo, Kuya Vince. Mm, Yung Biblia mismo ang nagsasalita rito na ito ay hindi requirement ng salvation. But mhm, to undergo water baptism, meron siyang requirement. Ang requirement is repentance muna bago yung baptism. Repent and be yes. baptized. So yun po, Yes, tandaan po natin yan. amen. Hindi pwedeng So baptize and repent. oo, so tayo'y magdasal na at Yes itaas na po. natin itong pinag-usapan natin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong impormasyon, sa pagpapaliwanag mo sa tunay na kahulugan ng bautismo, na kailangan muna naming magsisi at tumalikod sa kasalanan bago kami magpabautismo. Pero kinakailangan din sana sa lahat ng naging Kristiyano na tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan na makapagbautismo rin sila. Panginoon, maraming maraming salamat sa lahat ng ito at ito ay magiging mas makahulugan sa mga hindi pa nagpapabautismo na nakakapakinig ngayon. O Panginoong Hesukristo, ikaw lamang ang tunay na Diyos na dapat naming intindihin, dapat naming mahalin, dapat naming sundin, at dapat naming panampalatayaan dahil ikaw ang aming Panginoon at manunubos. Salamat sa pagtubos mo sa aming kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo na tinanggap namin. At sa mga hindi pa tumatanggap, nawa matutunan nilang tanggapin itong katotohanan na mayroon silang buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa istasyon na ito, British Broadcasting System, ang DWLV sa FM 91.9. Okay, maraming maraming salamat po sa istasyong ito na kami ay nakakagawa ng aming katungkulan, tungkulin sa aming Panginoong Hesukristo. At lahat-lahat ng mga kasama namin dito na may mga programa, Panginoon, i-bless mo po silang lahat. Lalo-lalo na ang technical team, si Kuya Serge, si Kuya Ariel, si Joy, at ang lahat-lahat ng muli binabati ko ang aking kaibigan na si Pastor Joey Piano, Panginoon, at ang kanyang asawa, may bahay. Panginoon, maraming maraming salamat sa lahat ng nandito. At lahat ng ito ay inaalay namin sa iyong matamis na pangalan kasama ang mga may-ari ng British Broadcasting System, ang mga Villafuerte, lalo ng aming kaibigan na sila Lane. Patnubayan mo po at bayayaan mo po sila ng todo-todo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at manunubos. Amen. 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 Ayan. Yeah. Nasa tamang oras tayo. Hindi tayo lumagpas. Masarap. Okay. Okay Kanya, maraming lang. maraming Okay. salamat sa inyong lahat sa pakikinig nyo sa amin Yes. dito sa programa Maraming A Day A Day with Ate ay, Grace. and Kuya Vince. So bye-bye na Okay. po. Till next time. Ipagpapatuloy po natin ang ating pinag-aaralan. Siguro next time ay mas maraming makikinig, magiging interesado, Kuya Vince. Bye-bye. Kuya Serge, thank you very Bye. much. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Yes,